So hi mga Kaps, sana sa buting kalagayan at malusog yung pangatawan, PJTV nga po pala ito. So ang video natin ngayon ay patungkol sa pagiging pagpalit ng hangin ni Banat Bay patungo kay Pastor Kibuloy from basher to lover. Oo, ito panoorin yung video at itong explanation ni Kap dito. Alam niyo mga kaibigan, dati kung ano ng mga pinagkasabi nito, bulaan, kung ano-ano kesyo kay ganito, kay ganyan. Pero ngayon, mga kaibigan, kung ano-ano nang sa pabor ang sinasabi niya, in favor kay Pastor Apollo Kibuloy na manyakol. Ito si Banat Bay. Kung ano-anong mga sinasabi dati na puro hindi rin makain, pero ngayon, putang ina mo, himod tumbong ka na din. Panoodin niyo ito, Mantakin mo, ginastify niyang appointed son of God siya? Siya ang makapangyarihan at ang tatay niya may-ari na sanlibutan? Ba't di mo mapatigil to si Marcos? Di ba, kung talagang propeta ka na you are claiming to be, patalsikin mo na. Hiningi ng gobyerno ang ulo ni Kibuloy. Naintindihan natin? Kasi wala nang ibang dahilan eh. Wala nang ibang dahilan kung bakit huhulihin ng Amerika ito. Mag-resign na kayo! Giit pa ni Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya. Gulat ako dun So magtatanga-tangahan na lang kayo? Ano magtatanga-tangahan? Kaya nga doon tayo sa tunay na issue. Ayoko na! Kami ta! Mag-resign na kayo! Giit pa ni Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya. Gulat ako dun So kaya lang, baka naman mamaya hamon ka ng hamon sa husgado tapos pag nag-issue ng warrant yung husgado, di ka naman sumipot. Sumipot ka kasi hinamon mo sila sa husgado dalhin Diba? Pagkatapos, 2 moments later. Gusto nyo sumipot, lalong-lalo na yung mga vlogger dyan na, may warrant na, nagtatago na si Kibuloy. Gunggong! Yung warrant nga galing sa Senat. Inihain ng Davao City Prosecutor's Office ang kaso sa main office ng DOJ. Na yan ang gusto ni Pastor Kibuloy? Mapunta na sa husgado. Kasi yan dati, na-dismiss na yan. Binuhay lang ng DOJ yan. Alam mo naman si Remulla, alam mo sa totoo lang, dapat si Remulla ang tawaging appointed. Bakit? Kaya niyang bumuhay ng mga patay. Patay na kaso, ayan, binuhay niya. Siya dapat ang tawaging appointed. Dito naman sa Congress, ang pautot nila, SMNI issue, franchise, at ang tinatarget si Kibuloy. Ang problema, hindi naman si Kibuloy na ang pinuno ng kingdom. In papers, iba na ang senior pastor. Yan yung bagay na hindi maintindihan ng iba. Kaya, yung sinasabi niyang sa SMNI, si Pastor Kibuloy pa rin yan, huwag yung pagpilitan. Iba na yung nasa papel Iba na yung senior pastor. Kaya nga dito, magtataka ka, wala na sa papel si Pastor Kibuloy sa SMNI. Ipinagpipilit ang paniri nilang ipatawag si Pastor Kibuloy. It only means one thing. Ang target ninyo ay si Pastor Kibuloy. Sana palitan nyo na lang yung pagdinig ninyo. Huwag nyo na lang sabihing SMNI Prad. Alam mo, hindi talaga magets ni yung Tiberos kung bakit nag-i-excuse o sinasabing hindi a-attend si Kibuloy. Ulitin natin yung sinasabi nga ng letter ni Kibuloy o sa mga abogado niya. Ang Senate hearing po ay hindi husgado. Ang Senate hearing po, ginagamit po yan in aid of legislation, meaning para sila ay gumawa ng batas. Kaya nga ang tawag nila dyan, resource person. Yung mga taong nagpupunta ay hindi sila akusado. Hindi sila pinoprosecute. Ang problema kasi, Hontiveros, hindi ba pumupunta si Kibuloy, inakusahan mo na siya. Hinatulan mo na siya. Nandito po tayo para suportahan po si Pastor Kibuloy. Doon sa panawagan niya po na maging patas lang. Ang atin naman po hindi natin sinasabi na si Pastor Kibuloy ay walang kasalanan o di kaya may kasalanan. Ang importante po patas. Actually, alam nyo, nung tinitimbang ko nga yung dahilan kung ba tayo sumuporta dito, alam nyo, sapat na po para sa akin. Yung tulad din po na sinabi ni Senator Robin, yung kanyang pinaglalaban tungkol sa ating mga rebelde. Alam nyo, eto, lagi ko sinasabi to sa aking live na SMNI lang talaga ang tumayo para labanan itong rebelde na napakahirap po. Alam naman natin yan. Dekada na silang nanggugulo sa ating bayan. Dekada na silang talagang nang-aabuso ng ating mga kababayan. At mahirap lumaban dito sa mga rebelde na ito. Pero gayon pa man, si Pastor Kibuloy matapang na hinarap po ito. At naniniwala ako na isa ito sa dahilan kung bakit pinipilit itumba si Pastor Kibuloy. Kaya nandito tayo para lumaban din, tumulong din, sumuporta sa pinaglalaban ni Pastor Kibuloy. Ngayon, nagtatanga-tangahan ka, pukin ng ina mo ka. Dati, tudod bakbaka dyan kay Kibuloy. Ngayon, himod tumbong ka sa magkanong paraan. Putang ina mo ka.
Tang ina mo, Byron, magkakilala tayo, nagkasama tayo sa isang grupo. Hindi ka susuporta dyan kung walang kwarta, puki ng ina mo. Ha? Kaya huwag kang magmamalinis, putang ina mo ka. Ha? At higit sa lahat, tarantado kang gago ka. Putang ina mo ka. Gusto mo isyo. Ayan ang isyo. Yung pangahalay, pang-sex harassment, human trafficking, yan ang iribat ninyo. Ha? Ang ina mo ka.